Ako si Alisa Don, 26 na taong gulang at sa loob ng 3 taon ay pinalalaki ko ang 4 na anak ng kapatid ko na parang sarili ko. Bumagsak at tuluyang nalugi ang negosyo kong panaderya kaya naubos ang pera ko kaya lumipat ako sa kanya para magsimulang muli. Pero sa halip na mabuo ulit ang buhay ko, naging hindi bayad na yaya ako nagluluto naghahatid. At umaasal na parang magulang habang siya ay nagtatrabaho sa gabi at halos hindi nagpapakita. Pinagsabay ko ang part-time na trabaho sa coffee shop at ang mga graphic design class tuwing gabi, hinahabol ang pangarap na pakiramdam ko ay palayo ng palayo araw-araw. Tapos isang gabi, may ibinulaga siya buntis na naman daw siya ikalimang anak na. Kumirot ang sikmura ko. Isinuko ko na ang lahat ipon mga layunin kalayaan at ngayon may isa na namang sanggol. Tapos na ako. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ito, sigaw ko nanginginig ang boses habang padabog akong pumunta sa kwarto ko. Tumigas ang mukha niya na para bang pinagtaksilan ko siya. Doon mismo, nagpasya akong umalis para sa wakas ay mabuhay para sa sarili ko, pero hindi niya iyon pinalampas ng madali. Sumabog ang reaksyon niya at mabilis na lumala ang lahat. Ang sumunod na nangyari ay binaligtad ang buong pamilya namin. Kung naranasan mo nang maipit sa pag-aalaga ng responsibilidad ng iba, ibahagi mo ang kwento mo sa comments, pindutin ang like, mag-subscribe at i-click ang bell para makita kung paano magpapatuloy ang dramang ito, hindi mo paniniwalaan ang ginawa niya. Sa pagbabalik tanaw, ang bawat araw kasama ang mga anak ng kapatid ko ay parang walang katapusang laban. Nagigising ako sa karaniwang kaguluhan, tumutunog ang alarm ko ng 5:30 at pilit akong bumabangon para ihanda ang mga bata. Ang panganay na si Logan 15 ay nakikipagtalo na sa kapatid niyang si Ellie, 12, kung sino ang nakakuha ng huling Pop-Tart kinain mo yung sa akin kahapon. Sigaw ni Ellie habang sinasara ng malakas ang cabinet. Sumingit ako at hinati ang pastry sa dalawa habang si Hunter siyam ay natapon ng orange juice sa mesa at si Nora 6 ay kumapit sa binti ko at nagmamakaawang itrintas ko ang buhok niya bago pumasok sa paaralan. Halos wala na akong oras para uminom ng malamig na kape bago ko sila isiksik sa kotse. Ang biyahe papuntang eskwela ay parang sirko. Si Logan ay nagpapatugtog ng malakas na musika. Si Ellie ay nagrereklamo tungkol sa math, si Hunter ay nagtatanong ng kung ano-ano tungkol sa mga dinosaur, at si Nora ay kumakanta ng sintonado. Pagkababa ko sa kanila, sumasakit na ang ulo ko. Nagmamadali akong pumunta sa coffee shop para sa 6 na oras na shift. Nag-i-steam ng gatas at pinipilit ngumiti sa mga iritable na customer. Pwede bang bilisan mo, sigaw ng isang lalaking nakasuit na parang hindi ko pa hinahawakan ang 3 order. Kumikita ako ng $15 kada oras, halos hindi sapat para sa bayad sa telepono at gasolina. Pagkatapos ng trabaho, sinusundo ko ang mga bata tinutulungan sa takdang aralin. At nagluluto ng spaghetti habang inaawat ang panibagong away ngayon naman kung sino ang magpapakain sa aso. Si Cheryl, kapatid ko, ay nagtatrabaho sa gabi sa supermarket kasama ang boyfriend niyang si Blake, kaya tulog siya o wala sa bahay, nasasagap ko lang siya ng mga 10 minuto sa isang araw kung saan magbubulong siya ng pasasalamat bago matulog sa sofa. Ang gabi lang ang pahinga ko. Matapos patulugin si Nora at tulungan si Ellie sa algebra, binubuksan ko ang laptop para sa graphic design classes. Matagal ko nang gustong gumawa ng mga logo at mangarap na magkaroon ng sarili kong studio, pero ang pagtitig sa Photoshop tutorial sa hating gabi ay parang paghabol sa multo. Nasusunog ang mga mata ko sa pagod at minsan napapapikit ako sa kalagitnaan ng lesson at nagigising na lang sa patay na baterya. Isang gabi pumasok si Ellie at tinanong kung bakit mukhang pagod na pagod ako. Sinusubukan ko lang makasabay, sabi ko habang pinipilit ngumiti. Niyakap niya ako at saglit kong naramdaman na kailangan ako, pero napaisip ako, kailangan para saan? Para magpalit ng diaper, maghatid, magpunas ng luha. Hindi ko ito pamilya. Nagsimula kong mapansin kung gaano kabigat ang dinadala ko, kailangan ni Logan ng sakay. Papunta sa soccer practice, may dance recital si Ellie na hindi ko pwedeng palampasin, may science project si Hunter na dapat ipasa, at ang asthma ni Nora ay nangangahulugan ng madalas na punta sa botika. Ginagastos ko ang ipon kong $3,000
Mula sa nabigong panaderya sa school supplies at mga check-up nila, paminsan-minsan tumutulong si Cheryl, pero napupunta ang pera niya sa renta at pagkain, at si Blake na pareho lang ang shift ay hindi man lang nag-aabot kahit piso. Ang galing mo sa kanila, sabi ni Cheryl, na parang papuri, pero hindi iyon papuri, isa iyong bitag. Nabubuhay ako sa buhay niya. Hindi sa akin. Isang gabi tinawagan ko ang matalik kong kaibigan na si Tara para maglabas ng sama ng loob. Nalulunod na ako. Nalunod na ako, sabi ko. Habang naglalakad sa kusina, habang nanonood ng TV ang mga bata, si Tara na may sarili ring graphic design gigs ay diretsahang nagsabi, "Hindi ka nila Nanay Alisa, hindi mo pwedeng ipagpaliban ang mga pangarap mo." Tumama ng malalim ang mga salita niya. Tumingin ako sa laptop ko na may kalahating tapos na logo project at napagtanto kong ilang linggo na akong walang naipapasa nag-e-email na ang mga professor ko tungkol sa mga deadline na hindi ko nasunod at nahuhuli na ako. Hindi ang mga bata ang problema, mahal ko ang gulo nila at ang mga ugali nila, ang mapanuksong biro ni Logan, ang mahiyain na ngiti ni Ellie. Ang walang katapusang tanong ni Hunter, ang mahigpit na yakap ni Nora. Pamilya sila pero hindi ako ang magulang nila. Si Cheryl iyon at halos wala siya. Si Blake naman ay umaasta na parang responsibilidad ko ang mga bata. Naririnig ko pa siyang nagbibiro kay Cheryl tungkol sa teamwork, pero ang teamwork nila ay ako ang gumagawa ng lahat. Sinimulan kong bilangin. 10 oras kada araw para sa mga bata, 6 na oras sa trabaho, 3 sa pag-aaral. Naiwan iyon ng marahil 5 oras para sa tulog kung susuwertehin ako. Unti-unting nawawala ang pangarap kong maging full-time na designer at makapagtayo ng sarili kong bagay. Isang gabi matapos umiyak si Nora hanggang makatulog dahil sa nawalang stuffed animal, umupo ako mag-isa at nakatitig sa sketchbook ko. Puro stick figures na lang ang naiguguhit ko para sa kanya kamakailan. Hindi na ang matitapang na disenyo na dati kong ginagawa. Sumikip ang dibdib ko habang isinasara ko iyon. Hindi lang ako pagod, parang unti-unti akong nawawala. Bawat araw na ginugugol ko sa pagpapalaki ng mga anak ni Cheryl ay isang hakbang palayo sa taong gusto kong maging. Mahal ko sila pero hindi ko na kayang isakripisyo ang sarili ko. Kailangan may magbago at kailangan na agad. Makalipas ang 1 linggo, habang nagtitiklop ako ng labada, biglang pumasok si Cheryl. Nakangiti ng maliwanag na matagal ko nang hindi nakikita, at kasunod niya si Blake, dala ang kahon ng pizza at mukhang mayabang. "May balita kami," sabi ni Cheryl, na halatang excited. Hinila ang kamay ko papunta sa sofa. "Buntis ako, ikalima, na makapaniwala ka." Tumango si Blake at inihagis ang pizza sa mesa na parang may ipinagdiriwang. Napatigas ang panga ko pero pinilit kong ngumiti at bumulong. "Wow, congrats." Sa loob ko gulong-gulo ako. Isa na naman, halos ubos na ako pero inaasahan nilang matuwa ako. Kinagabihan habang kumakain, ibinagsak ni Cheryl ang totoong balita. Napag-usapan namin. Sabi niya, sabay sulyap kay Blake na nakasandal at nakangisi. "Ang galing mo sa mga bata, Alisa. Kailangan ka naming mas mag-step up. Baka pwede mong iwan ang trabaho sa coffee shop at mag-focus sa kanila ng full-time." Napatigil ako, nakabitin ang tinidor sa hangin. Iwan ang trabaho ko ulit ko, mahina ang boses. Nagkibit balikat si Blake. "Oo, abala kami sa supermarket. At sa darating na baby, hindi namin kakayanin lahat," dagdag ni Cheryl. "At kapos din kami sa pera. Pwede kang magbigay ng 300 kada buwan para sa renta. Makatarungan lang dahil dito ka nakatira." Bumilis ang tibok ng puso ko. $300, halos wala na nga ako. Ginagastos ko pa ang natitira para sa mga pangangailangan ng mga bata. Pinilit kong manatiling kalmado. Ginagawa ko na ang lahat, hatid sundo. Pagkain, homework. Hindi ko kayang iwan ang trabaho ko. Naningkit ang mga mata ni Cheryl. "Dito ka kumakain, ginagamit mo ang bahay namin, may utang ka sa amin," dagdag ni Blake. "Pansamantala lang naman ito, aayusin natin pagkatapos ipanganak ang baby." Ang kaswal niyang tono ang lalong nagpagalit sa akin. Pansamantala, 3 taon na akong sandalan nila. Itinulak ko ang plato ko at tumayo. "Kailangan ko itong pag-isipan," sabi ko. Sabay alis bago pa ako makapagsabi ng pagsisisihan ko. Kinabukasan tinawagan ko si Tara habang nasa paaralan ang mga bata. Gusto nila akong mag-resign at magbayad ng renta, sabi ko, nanginginig sa galit ang boses.
Parang ginagawa nila akong katulong na nakatira dito. Hindi nagdalawang isip si Tara. Ginagamit ka nila Alisa, hindi ka nila empleyado. Paano na ang design classes mo, ang future mo? Masakit pero totoo ang sinabi niya. Sobrang nalubog ako sa pag-alalay sa pamilya nila kaya nakalimutan ko na ang sarili kong mga layunin. Ibinako ang tawag at tumitig sa laptop kung saan nakatiwangwang ang hindi tapos na logo project. Nahuhuli na ako at para saan? Para maging nanay ng mga anak ni Cheryl. Sa mga sumunod na araw, lalo pang nangulit sina Cheryl at Blake. Isipin mo ang mga bata, sabi ni Cheryl isang umaga habang inaabot sa akin ang listahan ng bagong gawain, pamimili check-up para sa asthma ni Nora, bayad sa soccer ni Logan. Iminungkahi pa ni Blake na ibenta ko ang lumang kagamitan ko sa panaderya para makatulong. Gusto ko nang sumigaw. Hindi sila humihingi ng tulong, hinihingi nila ang buong buhay ko. Napansin ko rin kung paano nila tinatakasan ang responsibilidad. Natutulog si Cheryl, kahit nag-aaway ang mga bata ako ang umaawat. Si Blake naman ay nakikipagkulitan lang kay Cheryl habang ako ang nagluluto. Para akong invisible sa kanila, isang kasangkapan lang para mapadali ang buhay nila. Isang gabi, nadatnan ako ni Logan na nag-iimpake ng laptop matapos ang late na pag-aaral. Ayos ka lang, tanong niya, wala ang karaniwan niyang pangaasar. Nag-alangan ako bago sumagot, sinusubukan ko. Tumango siya na parang mas marami siyang naiintindihan kaysa inaakala ko. Hindi bulag ang mga bata. Nakikita nila ang lahat ng ginagawa ko. Pero sina Cheryl at Blake para bang tungkulin ko lang iyon. Humiga ako ng gabing iyon na magulo ang isip. Hindi na pwede ito. Nauubos na ang ipon ko, napapabayaan ko ang pag-aaral at unti-unting nawawala ang pangarap ko sa design. Kailangan kong makaalis hindi lang para sa sarili ko, kundi para ipakita sa mga bata na hindi ko sila iniiwan. Nagsimula akong maghanap ng mauupahan online, nanginginig ang mga daliri ko habang nagtatype. Yung $300 kada buwan, mas mabuti pang ilaan ko sa sarili kong tirahan. Hindi ako katulong nila at tapos na akong tratuhin nila ng ganoon. Kinagabihan tinutulungan ko si Ellie sa history homework nang pumasok si Cheryl sa kusina nakapamewang. Kailangan nating mag-usap. Matalas niyang sabi, pinuputol ang katahimikan. Ibinaba ko ang libro at tumuwid. Ano yun, tanong ko, pinipilit panatilihing kalmado ang tono ko. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Cheryl. Hindi mo ginagawa ang bahagi mo, Alisa. Sinabi kong mag-step up ka pero nagtatrabaho ka pa rin sa coffee shop. Iresponsable ka. Parang natigil ang paghinga ko. Iresponsable. Ilang taon ko nang pinapatakbo ang bahay niya. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Sagot ko, tumalas ang boses ako, ang nagluluto, naglilinis, naghahatid sa mga bata araw-araw. Umikot ang mga mata ni Cheryl. Hindi sapat yan. May paparating na baby, kailangan ka namin dito, hindi ka naghahabol ng kung anong hobby na kurso. Tumayo ako, kumalabog ang silya sa sahig. Hindi hobby ang design classes ko. Kinabukasan ko yon. Tumawa si Cheryl, malamig at mapait. Kinabukasan nakatira ka sa bahay ko, kumakain ng pagkain ko. Akala mo ba mas magaling ka na sa amin? Parang sampal ang mga salita niya. Gusto kong gumante pero nakatingin si Ellie, malalaki ang mata. Huminga ako ng malalim. Hindi mo ako katulong, Cheryl. 3 taon ko nang ibinigay ang buhay ko sa'yo. Lumapit siya mahina pero matalim ang boses. Kung hindi ka buong-buo sa amin, baka hindi ka dapat nandito. Natigilan ako. Pinalalayas niya ba ako? Bago pa ako makasagot, tumalikod siya at umalis, iniwan akong nanginginig sa galit. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan si Tara habang pabalik-balik sa likod bahay. Tinawag niya akong iresponsable. Sabi ko, pigil ang boses. Para bang utang ko sa kanya ang buong buhay ko. Kalma, pero matatag ang boses ni Tara. Alisa, kailangan mong magtakda ng hangganan. Hindi ka niya empleyado o nanay. Karapat-dapat ka sa sarili mong espasyo at mga layunin. Tumango ako kahit hindi niya nakikita. Alam ko, pero ang mga bata kailangan nila ako. Pinutol niya ako. Kailangan nila ang nanay nila. Hindi ikaw na inuubos ang sarili mo. Humanap ka ng sarili mong lugar. May ipon ka pa? Di ba may kung anong sumiklab sa loob ko?
Sobrang nakatutok ako sa mga hinihingi ni Cheryl na hindi ko naisip kung ano ang pwede kong gawin para sa sarili ko. Kinagabihan binuksan ko ang laptop at nagsimulang maghanap ng apartment sa Madison. May nakita akong ilang listing maliliit na studio sa downtown. Mga $1,500 kada buwan. Ang ipon kong $3,000 mula sa dati kong panaderya ay pwedeng sumapat sa deposito at unang buwang renta. Kailangan kong ituloy ang trabaho sa coffee shop, baka magdagdag pa ng shift. Nagsimula akong magbilang ng gastos, kumakabog ang dibdib sa halo ng takot at excitement. Kaya ko ito. Kailangan kong kayanin. Pero paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang mga mukha ng mga bata, ang tahimik na pag-aalala ni Logan, ang mahiyain na yakap ni Ellie, ang walang tigil na kwento ni Hunter, ang kapit ni Nora. Masasaktan sila kung aalis ako, pero mawawala naman ako sa sarili ko kung mananatili. Kinabukasan, kinausap ko si Logan pagkatapos ng klase. Iniisip kong bumukod, sabi ko, habang minamasdan ang reaksyon niya. Kumunot ang noo niya, kinakalikot ang hoodie. Dahil kay ma'am, tanong niya. Tumango ako. Kailangan ko ring mabuhay para sa sarili ko, pero nandito pa rin ako para sa inyo, ibang paraan lang. Hindi siya masyadong nagsalita, pero ramdam kong iniintindi niya. Ginugol ko ang gabi sa pagbuo ng budget, $1,500 sa renta, $500 sa utilities at pagkain, $200 sa klase. Ang sahod ko sa coffee shop, $15 kada oras, 30 oras sa isang linggo, ay sakto lang kung magtitipid ako. Kailangan kong iwasan ang bagong damit, pagkain sa labas, at kahit anong luho. Napansin ni Cheryl ang paglayo ko sa mga sumunod na araw. Ang weird mo, sabi niya isang umaga habang nahuhuli akong tumitingin ng listing sa phone. Hindi ako tumingala. Nagpaplano lang, sagot ko. Patag ang boses. Umismid siya. Nagpaplanong iwan kami, tipikal. Masakit ang sinabi niya pero hindi ako pumatol. Tapos na akong makipaglaban sa paraang gusto niya. Nag-text si Tara kinahapunan para kumustahin ako. Tama ang ginagawa mo, sulat niya, huwag kang magpadala sa guilt. Kumapit ako roon. Alam kong kailangan kong kumawala. Hindi lang ako aalis sa bahay, binabawi ko ang buhay ko. Sa pagtatapos ng linggo, may listahan na ako ng mga apartment na pupuntahan at malinaw na plano kung paano ito gagawin kahit ano pa ang gawin ni Cheryl. Ilang araw pa palihim akong umalis matapos ihatid ang mga bata sa paaralan para puntahan ang unang apartment sa Madison. Maliit ang studio, isang kwarto lang na may munting kusina, pero para sa akin iyon isang espasyo na pwede kong hingahan. Pagtrabahuhan ng mga design ko, maging ako. Sinabi ng landlord na $1,500 kada buwan, dagdag pa ang deposito. Tumango ako habang mahigpit na hawak ang phone kung saan nakasave ang screenshot ng 3 pang listing. Ang ipon kong $3,000 ay sapat para makalipat, pero kailangan kong tipirin ang bawat piso. Pagbalik ko sa bahay ni Cheryl, itinago ko muna ang plano ko. Umiiwas sa matitinding tingin niya. Hindi pa ako handa sa panibagong gulo, hindi pa. Sa halip nagtuon ako sa paghahanda sa mga bata, nagsimula kay Logan. Pagkatapos ng hapunan, isinama ko siya sa gilid habang tinutulungan ni Ellie si Hunter sa puzzle. Logan, kailangan nating mag-usap, sabi ko, habang inaabot ang notebook. Kung lilipat ako, kailangan mong mas maging responsable. Kumislap ang galit sa mga mata niya. Aalis ka dahil kay ma'am, di ba? Sagot niya sabay hagis ng notebook sa mesa. Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Hindi ko kayo iniiwan. Tinuturuan lang kitang humawak ng mga bagay. Ipinakita ko sa kanya kung paano gumawa ng grocery list, magplano ng simpleng pagkain tulad ng tacos at bantayan ang inhaler ni Nora. Nagreklamo siya pero nakinig at nagsulat ng notes. 15 ka na, sabi ko. Matalino ka. Kaya mo to. Naging matigas ang panga niya pero hindi na sumagot. Narinig kami ni Ellie at kinausap ako, kalaunan mahina ang boses. Lilipat ka ba dahil masyado kaming mahirap alagaan, tanong niya habang pinipilipit ang buhok. Bumigat ang dibdib ko. Hindi Ellie, hindi dahil sa inyo. Kailangan ko lang ng sarili kong espasyo. Yumakap siya sa akin, nakasubsob ang mukha sa balikat ko at naramdaman ko ang tahimik niyang pag-iyak. Hinigpitan ko ang yakap ko at nangakong mananatili akong malapit. Mas mahirap ipaliwanag kina Hunter at Nora.
6 pa lang sila, hindi pa nila lubos na iintindihan. Sa almusal sinabi kong baka tumira na ako sa ibang lugar. Kumunot ang noo ni Hunter habang hinahalo ang cereal. Sino na ang tutulong sa science project ko? Tanong niya. Nanginig ang labi ni Nora. Ititirintas mo pa rin ba ang buhok ko? Tiniyak kong bibisita ako, pero nanatili ang kalituhan sa mga mukha nila. Sa mga sumunod na araw, nagpunta ako sa iba pang apartment. May isa na may tanawin ng parke, may isa namang mas malapit sa coffee shop. Pinili ko ang isang studio na kaya ko pa ulit-ulit na kinukwenta ang gastos. Kumita ako ng humigit kumulang $1,800 kada buwan, sapat para sa renta, utilities at pagkain kung magtitipid ako. Kailangan kong ihinto pansamantala ang design classes ng isang buwan para makapag-ipon, pero pwede ko naman itong balikan. Tumawag si Tara para kumustahin ako at natuwa na umaabante na ako. Kinokontrol mo na ang buhay mo, sabi niya. Magiging okay ang mga bata. Ikaw ang magiging halimbawa nila. Nagbigay iyon sa akin ng lakas, pero mabigat pa rin ang reaksyon ng mga bata. Isang gabi, tinuruan ko si Logan kung paano gamitin ang washing machine. Ganito mag-load, sabi ko, habang ipinapakita kung paano sukatin ang detergent. Umirap siya pero nakinig. Hindi naman ginagawa to ni Ma'am, bulong niya. Tumango lang ako. Nagsisimula na niyang makita ang kawalan ni Cheryl at mas masakit iyon kaysa ipinapakita niya. Si Ellie ay laging malapit sa akin, tumutulong kay Nora sa bedtime stories pero mapupula ang mata. Si Hunter ay paulit-ulit nagtatanong kung kailan ako bibisita at si Nora ay kumakapit sa akin pabulong na nagsasabing huwag kang lumayo. Nahahati ang puso ko pero hindi na ako pwedeng umatras. Sa pagtatapos ng linggo, naka-schedule na ang pagpirma ko ng lease para sa studio. Nag-impake ako ng maliit na bag, mga damit, laptop, ilang sketches at itinago sa aparador. Hindi napansin ni Cheryl, abala siya kay Blake o natutulog matapos ang shift. Sinabi ko sa mga bata na lilipat na ako pero nangakong tatawag araw-araw at bibisita madalas. Lumambot ang galit ni Logan at naging tahimik na pagtanggap. Binigyan ako ni Ellie ng drawing naming dalawa, paraan niya ng pagsasabing mamimiss niya ako. Si Hunter at Nora ay tila nalilito pa rin pero umaasa akong maiintindihan nila balang araw. Hindi ko sila iniiwan. Tinuturuan ko silang ipaglaban ang sarili nila. Habang tinatapos ko ang plano, nakaramdam ako ng munting pag-asa. Handa na akong gawin ang hakbang na ito kahit mag-isa. Kinabukasan, dinala ko ang huling kahon sa bago kong studio sa Madison. Maliit ito, may kutsyon at mesa lang pero sarili kong espasyo, isang bagong simula. Inayos ko ang laptop at ilang sketches, pakiramdam ko ay gumaan ako matapos ang mahabang panahon. Nag-text ako kina Logan, Hunter at Nora na nga kung magpipizza night kami soon. Hindi na ako kinakausap ni Cheryl mula nang pumirma ako ng lease. Ang malamig niyang pakikitungo ay parang pahinga matapos ang buwan ng tensyon. Akala ko naiwan ko na ang gulo pero minamaliit ko siya. Makalipas ang 3 araw, tumawag ang isang hindi kilalang numero. Ito si Officer Doyle mula sa Madison Police Department, sabi ng mahinahong boses. Kumabog ang dibdib ko. May natanggap kaming reklamo. Maaari ka bang pumunta sa address ng kapatid mo? Nagmaneho ako roon, nag-uunahan ang mga iniisip ko. Pagdating ko, may 2 pulis sa labas, si Officer Doyle na may hawak na clipboard at si Officer Reed na nagmamasid sa paligid. Nasa porch si Cheryl, namumula sa galit ang mukha. Nagnakaw siya ng $500 at sinira ang mga gamit namin. Sigaw niya sabay turo sa akin. Sira ang washing machine at punit ang sofa. Napakurap ako, gulat. Wala akong kinuha, sabi ko ng matatag. Maayos akong umalis. Tumaas ang kilay ni Officer Doyle. Tingnan natin ang pinsala, sabi niya. Pinapasok kami ni Cheryl at itinuro ang sofa na may punit na cushion at washing machine na ayaw umandar. Ginawa niya to bago siya umalis. Gate ni Cheryl. Umiling ako. Hindi ko ginalaw ang mga gamit niyo. Buong linggo na akong nasa sarili kong tirahan. Sinuri ni Officer Reed ang sofa at napansin ang mga lumang mantsa sa ilalim ng punit. Hindi mukhang bago to, sabi niya. Tiningnan niya ang washing machine at may nakita na maluwag na wire. Posibleng dahil sa normal na pagkasira, dagdag niya. Humarap ako kay Cheryl. Alam mong wala akong ninakaw.
Halughugin mo ang kotse ko, ang apartment ko, sige sabi ko. Tumingin si Officer Doyle kay Cheryl. Inaangkin mong may pagnanakaw at paninira. May ebidensya ka ba? Nag-alinlangan si Cheryl, palingalinga ang mga mata. Nasa aparador ko ang pera, bulong niya, alam niya kung nasaan. Bago pa ako makasagot, pumasok si Logan. Tensyonado ang mukha. May sasabihin ako, sabi niya, habang sumulyap sa mga pulis. Kumabog ang dibdib ko, ano ang gagawin niya? Humarap si Logan kay Officer Doyle. Gawa-gawa lang to ni Ma'am. Matagal nang punit ang sofa na tapunan iyon ni Hunter noong nakaraang tag-init. Sira na ang washing machine ilang linggo na dahil sa sobrang karga. At yung pera. Ginastos niya sa groceries at hindi sinabi sa amin. Nanlaki ang mata ni Cheryl. Logan, tama na, sigaw niya, pero nanginginig ang boses. Hindi umatras si Logan. Mas naging magulang pa si Alisa kaysa sayo. Siya ang nagbayad ng school supplies namin, siya ang naghahatid sundo, habang halos wala kayo ni Blake. Napatingin ako sa kanya, sumikip ang dibdib ko. Nagsusulat si Officer Reed. Walang emosyon ang mukha. Ibig sabihin, walang pagnanakaw o bagong pinsala, tanong niya kay Logan. Wala sagot ni Logan habang nakahalukip-kip. Galit lang si Ma'am kasi umalis si Alisa. Namula ang mukha ni Cheryl pero nanahimik. Bumuntong hininga si Officer Doyle. Ma'am, problema ang maling report. Palalampasin namin ito ngayon pero huwag kayong tatawag kung hindi totoo. Tumango ang mga pulis sa akin at umalis. Hinila ko si Logan sa driveway. Hindi mo kailangang gawin. Yon, sabi ko ng marahan. Nagkibit balikat siya habang sinisipa ang maliit na bato. Hindi mo to deserve. Lagi kang nandyan para sa amin. Niakap ko siya, pinipigilan ang luha. Pagbalik ko sa studio, tinawagan ko si Tara, nanginginig pa rin. Sinubukan ni Cheryl na ibintang sa akin ang pagnanakaw at paninira, sabi ko, habang pabalik-balik. Nilinaw ni Logan pero tapos na ako sa mga laro niya. Matalim ang boses ni Tara. Nagwawala siya dahil nawawala na ang kontrol niya. Panatilihin mo ang distansya. Sumang-ayon ako habang nakatingin sa halos bakanteng apartment ko, hindi man kalakihan pero akin ito. Malayo sa mga kasinungalingan ni Cheryl. Kinagabihan nag-text ako kay Ellie para kumustahin siya. Nagpadala siya ng larawan ng bagong drawing, nagtanong si Hunter kung kailan siya makakabisita at nakiusap si Nora na magkwento ako sa telepono. Nangako akong pupunta ako soon, pero binago ng mga paratang ni Cheryl ang lahat. Tumama sa akin ang sinabi ni Logan, halos wala sila ni Blake. At mas karapat dapat ang mga bata. Hindi ko na kayang takpan ang pagkukulang ni Cheryl. Umupo ako sa mesa at nagsimulang mag-sketch ng bagong logo, matatag ang kamay ko sa unang pagkakataon matapos ang mga buwan. Subukan man niya akong siraan, may binubuo akong bago at walang makakakuha noon sa akin. Makalipas ang 2 linggo, tumawag si Logan, nanginginig ang boses. Nasa ospital si Ma'am. May problema sa pagbubuntis. Nagpapanik ang mga bata. Natigilan ako, hawak ang tasa ng kape sa gitna ng pag-inom. Sa kabila ng lahat, mga paratang kasinungalingan, naisip ko ang mga yakap ni Ellie, ang tirintas ni Nora, ang kwento ni Hunter. Hindi nila ito deserve. Nagmaneho ako papuntang ospital, magulo ang isip. Sinalubong ako ng doktor, si Dr. Patel. May placenta previa ang kapatid mo. Paliwanag niya. Kailangan niya ng bed rest, posibleng hanggang manganak. Tumango ako, mabigat ang dibdib, 3 buwan. Natagpuan ko si Cheryl sa kwarto, maputla at tahimik, malayo sa dati niyang ugali. Kailangan ka ng mga bata, sabi niya, hindi makatingin sa akin. Gusto kong tumalikod pero bumalik sa isip ko ang tawag ni Logan. Tutulong ako, sabi ko ng matatag, pero para lang sa mga bata at sa kondisyon ko. Kumunot ang noo ni Cheryl pero hindi ako umatras. Itutuloy ko ang trabaho ko at mananatili ako sa apartment ko at hindi ako magbabayad sa'yo. Tutulong ako ng hanggang 3 buwan para maitawid sila. Tumango siya, pagod na, para makipagtalo. Hindi ako nandito para sa kanya. Nandito ako para kina Logan, Ellie, Hunter at Nora. Pagbalik ko sa bahay, gulo ang sumalubong, kumapit si Ellie at pabulong na nagtanong kung okay si Ma'am. Niyakap ko siya at sinabing inaalagaan siya ni Dr. Patel. Paulit-ulit nagtatanong si Hunter kung nasaan si Blake at ayaw matulog ni Nora kung wala ako.
Pilit nagpakatatag si Logan pero halata ang kaba sa kamao niya. Parang dinaanan ng bagyo ang bahay, puno ang lababo, tambak ang labada. Kalat ang mga assignment. Wala si Blake. Mas humahaba ang shift niya sa supermarket. Nang makita ko siya, halos hindi nagsalita, kumuha lang ng beer at nagkulong sa garahe. Ganyan na siya, simula nang magkasakit si Ma'am, bulong ni Logan. Ako ang kumilos, pero hindi na tulad dati. Tinuruan ko si Logan at Ellie na maghati ng gawain, siya sa labada, si Ellie sa pinggan. Kayo na ang team ngayon, sabi ko. Sina Hunter at Nora naman ay simpleng gawain tulad ng pag-aayos ng kwarto. Sinunod ko ang kondisyon ko, dumadaan ako pagkatapos ng shift sa coffee shop para magluto at tumulong sa homework. Tumanggi akong magpalipas ng gabi roon at gabi-gabi akong bumabalik sa sarili kong studio. Isang gabi nagtanong si Ellie, bakit hindi ka pwedeng magstay? Lumuhod ako sa tabi niya. Nandito ako para sa inyo, pero kailangan ko rin ang sarili kong lugar. Tumango siya, pero malungkot ang mga mata. Lalong lumala ang sitwasyon dahil sa paglayo ni Blake. Umuuwi siyang gabi na at halos hindi kinakausap ang mga bata. Isang gabi, nadatnan ko si Nora na umiiyak dahil nakalimutan niya ang school play nito. Sabi niya, pupunta siya, higbi niya. Niakap ko siya, kumukulo ang galit ko kay Blake. Narinig iyon ni Logan at napatawa ng mapait. Wala na siyang pakialam. Noon pa man, sabi niya. Hindi ako kumontra, tama siya. Unti-unting nabubuwag ang pamilya at hindi ko iyon kayang ayusin ng buo. Nag-focus ako sa pagpapanatiling maayos ng mga bata, siguraduhin kumakain sila, natutulog ng maayos at nakakaramdam ng seguridad. Isang hapon tumawag si Tara habang tinutulungan ko si Hunter sa math. Sobra na naman ang ginagawa mo, babala niya. Huwag mong hayaan na hilahin ka ulit pabalik, napabuntong hininga ako. 3 buwan lang ito para sa mga bata. May hangganan na ako ngayon. Hindi siya kumbinsido. Mag-ingat ka kay Cheryl. Aasa siya sa'yo kapag nakalabas na siya. Alam kong tama siya, pero ang mga mukha ng mga bata ang nagtutulak sa akin. Hindi ko man sila anak, hindi ko sila kayang pabayaan. Pagsapit ng 2 buwan, nasanay na ako sa routine trabaho, tulong sa mga bata, balik sa studio. Paminsan-minsan tumatawag si Cheryl para mangumusta, pero maikli lang ang sagot ko. Mas lalong bumigat ang pagkawala ni Blake. Puro overtime ang dahilan niya, pero hindi naman tumutulong. Nag-step up si Logan, siya ang namimili at umaalalay kay Nora kapag may bangungot, pero kita ko ang pagod sa mga mata niya. Isang gabi inamin niya, natatakot ako para kay Ma'am, pero galit din ako. Hindi naman siya nandyan kahit hindi siya may sakit. Tumango ako, masakit sa puso para sa kanya. Hindi ako pwedeng manatili habang buhay, pero sa ngayon pinipilit kong panatilihing buo ang lahat. Habang pauwi ako, iniisip ang mga sketch na naghihintay sa mesa ko, naramdaman ko ang tahimik na determinasyon, tumutulong ako, pero hindi ko na muling hahayaan na mawala ang sarili ko. Really. Makalipas ang 3 buwan na discharge si Cheryl mula sa ospital, hawak ang bagong silang niyang anak na lalaki. Tinupad ko ang pangako ko, tinulungan ko ang mga bata sa panahon ng bed rest niya, pero tapos na ako. Hinarap ko siya sa bahay sa huling pagkakataon, buo ang pasya. Aalis na ako, sabi ko. Mahal ko ang mga bata, pero hindi na ako pwedeng maging bahagi nito. Naningkit ang mga mata ni Cheryl. Iniiwan mo na naman kami, sigaw niya. Umiling ako. Sapat na ang naibigay ko. Ikaw ang nanay nila, gampanan mo iyon. Hindi siya sumagot, tumalikod lang. Doon na natapos ang lahat. Umalis ako tuluyan ng pumutol. Pero hindi ko kayang pabayaan ang mga bata. Sina Logan, Ellie, Hunter at Nora ay karapat-dapat sa mas maayos kaysa sa gulo ng mga magulang nila. Tinawagan ko si Tara na mas malapit sa kanila. Pwede mo ba silang bantayan, tanong ko? Pumayag siya agad. Nagsimula akong magpadala ng $50 kada buwan mula sa sahod ko sa coffee shop para sa school supplies o merienda nila. Nagset si Tara ng video calls 2 beses sa isang linggo at tinutulungan ko si Logan sa algebra o si Ellie sa essays. Si Hunter ay tuwang-tuwang ipinapakita ang science projects niya at si Nora ay masiglang nagkukuwento tungkol sa mga drawing niya. Hindi man katulad ng dati, nananatili kaming konektado nang hindi ako hinihila pabalik ng gulo ni Cheryl. Nabalitaan ko kay Tara
na lalo pang gumulo ang buhay ni Cheryl. Natanggal siya sa trabaho sa call center dahil sa dami ng absent habang nagpapagaling. At isang gabi ay umalis si Blake, dala ang bag niya, walang paliwanag basta na lang nawala. Ikinuwento ni Logan kay Tara na tumigil na rin ang mga kapitbahay sa pagdalaw sawana sa mga dahilan at drama ni Cheryl. Nahihirapan ang mga bata pero hindi ko kayang ayusin ang mga pagkukulang ng magulang nila. Nag-focus ako sa kaya kong gawin, magpadala ng kaunting tulong. Kumustahin sila sa pamamagitan ni Tara at hikayatin si Logan na panatilihing maayos ang mga nakababatang kapatid niya. Masakit marinig ang panginginig ng boses ni Ellie sa mga tawag namin, pero alam kong ang paglayo kay Cheryl ang tanging paraan para maprotektahan ko ang sarili ko. Samantala ibinuhos ko ang sarili ko sa freelancing. Kumukuha ako ng online design classes at may kaklase akong nag-refer sa akin sa isang maliit na negosyo na nangangailangan ng logo. Mula roon, sunod-sunod na proyekto ang dumating hanggang sa isang website redesign para sa lokal na cafe. Pagsapit ng katapusan ng buwan, may 3 na akong regular na kliyente, sapat para iwan ko ang trabaho sa coffee shop. Ginugugol ko ang mga araw ko sa pag-sketch, pag-aayos ng layout at pagpipitch ng mga ideya. Ang maliit kong studio ay napuno ng mood boards at color swatches. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may binubuo akong totoo, isang bagay na akin. May isang kliyente na nagbayad ng $500 para sa branding package at halos maiyak ako. Higit pa iyon kaysa sa kinikita ko sa isang linggo sa coffee shop. Patuloy akong ina-update ni Tara tungkol sa mga bata, pero binabalaan din niya ako tungkol kay Cheryl. Tinatanong kanya, sabi ni Tara sa isang tawag. Sinasabi niyang may utang ka sa kanya. Napatawa ako ng mapait, hindi na niya ako kayang manipulahin. Natuto na ako matapos ang ginawa niya sa pulis. Sinabi ko kay Tara na panatilihing pribado ang numero ko at ipasa lang ang mga mensahe mula sa mga bata. Isang gabi, nag-text si Logan na nahihirapan si Cheryl sa bayarin. Nagpadala ako kay Tara ng dagdag na $20 para sa groceries. Pero hindi ako nakipag-ugnayan kay Cheryl, sarili niyang desisyon ang lahat. Ang mga bata ang priority ko kahit mula sa malayo. Nagpadala ako ng sketchbook kay Ellie para sa kaarawan niya at nagpadala siya ng drawing naming dalawa na may label na Best Aunt. Tumawag si Hunter para sabihing nanalo siya sa science fair at sinuportahan ko siya sa pamamagitan ng screen. Humihingi si Nora ng mga kwento sa telepono, mas masigla ang boses kapag ginagawa kong nakakatawa ang ending. Si Logan naman ay mas tahimik, pasan ang bigat na hindi para sa isang 15 taong gulang. Hindi nagsisikap si Mom, inamin niya minsan. Sinabi ko sa kanya na mag-focus sa pag-aaral at nangakong nandito lang ako palagi kahit hindi sa bahay ni Cheryl. Habang lumalago ang freelance work ko, nakakuha ako ng kontrata sa isang startup sa Madison para idisenyo ang buong marketing campaign nila. Mahirap, maraming gabing puyat at paulit-ulit na revisions, pero sapat ang bayad para mabayaran ko ang renta at makapag-ipon kahit kaunti. Hindi man ako mayaman, malaya naman ako. Bumagsak ang mundo ni Cheryl at may bahagi sa akin ang nakaramdam ng bigat nito, pero hindi ko na siya kayang buhatin. May taraang mga bata at meron din ako sa paraang mahalaga. Tiningnan ko ang pinakabagong design na kumikinang sa screen ng laptop ko at nakaramdam ng matinding pagmamataas. Binuo ko ang buhay na ito mula sa wala at walang sinuman ang makakaagaw nito sa akin.